Magandang hapon mga bata, pati na rin sa mga magulang at shepherds na kasama natin ngayong hapon. Nandito kami muli upang magkwento sa inyo ng mga kasaysayang nangyari sa Biblia. Kami ang inyong mga shepherds ngayon. Ako nga pala si Kuya Billy. At ako naman si Kuya Jason. Nasa aklat pa rin tayo ng Jeremiah sa lumang tipan ng Biblia. Sa araw na ito, darako tayo sa huling kapitulo ng aklat ng Jeremiah. Pagkatapos nating umawit, magbalik tanaw tayo sa mga nakaraang pangyayari. James 4 verse 6 says, He gives greater grace. Therefore it says, God resists the proud, but gives grace to the humble. God resists the proud, but gives grace to the humble. James 4 verse 6 says, He gives greater grace. Therefore it says, God resists the proud, but gives grace to the humble. God resists the proud, but gives grace to the humble. James 4 verse 6 says, He gives greater grace. Therefore it says, God resists the proud, but gives grace to the humble. God resists the proud, but gives grace to the humble. James 4 verse 6 says, He gives greater grace. Therefore it says, God resists the proud, but gives grace to the humble. God resists the proud, but gives grace to the humble. Nakita natin sa mga nakaraang kwento kung paano ang hari ng Juda na si Zedekiah at ang kanyang mga anak ay nabihag ng mga taga-Babylonia. Pinasak din ng mga Kaldeo ang lahat ng pader ng Jerusalem at ang lahat ng mga kasangkapan na sa bahay ng Panginoon at dinala ang lahat ng tanso sa Babylonia. Maging ang mga naiwang mahihirap ng Juda ay dinala rin sa kapagkabihag. Sa panahong yaon, si Jeremiah ay umiiyak dahil sa kalagayan ng bayan ng Juda. Bakit kaya ganito ang sinapit ng bayan ng Juda? Ito ay dahil sa katigasan ng kanilang ulo, sa hindi pakikinig sa salita ni Jehovah sa pamamagitan ni Propeta Jeremiah. Nakita natin si Johanan na leader ng mga naiwang labi. Ay matigas ang kapasyahan na pumunta sa Ehipto upang magtago. Takot siya na maghihiganti ang mga taga-Babylonia dahil sa pagkamatay ni Gedaliah. Ngunit gusto ng Diyos na manatili sila sa banal na lupain upang may maiwang mga tao sa kanyang bayan. Hindi sila pababayaan ng Diyos. Gayunpaman, hindi nila naunawaan ang Diyos dahil sa kanilang sariling opinyon. Dahil sa hindi pakikinig sa salita ni Jeremiah na manatili sila sa lupain ng Juda at huwag pumunta sa Ehipto, sila ay dinalang bihag ni Nebuzaradan. Katulad ng sinabi ni Jeremiah, lahat sila ay pinarusahan sa Ehipto at ibinigay sa Paraon na katulad ng nangyari kay Zedekiah sa kamay ng haring si Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia. Sa mga kapitulo 46 hanggang 51, makikita natin ang paghatol ni Jehovah sa mga bansa na
kinasangkutan ng Israel. Hindi maiiwasang masangkot ang mga bansa sa Israel, at hindi ring maiiwasan ng Israel ang makaugnay ang mga bansa. Hinatulan at pinarusahan niya ang mga bansang Ehipto, Philistia, Moab, ang mga anak ni Ammon, Damasco, Kedar, Elam at ang Babylonia. Sa ika-23 taon ni Nebuchadnezzar, dinala ni Nebuzaradan ang kapitan ng mga gwardya. Mula sa mga Hudyo, ang 700 at 45 tao patungo sa pagkabihag. Sa kabuuan, may 4,000 at 600. Sa ika-37 ng pagkabihag ni Jehoiakim, hari ng Juda, sa ika-12 buwan, sa ika-25 ng buwan, si Evil-Merodach, hari ng Babylonia, nung siya'y maging hari, pinalayan niya si Jehoiakim, ang hari ng Juda, at nidebas niya mula sa bilangguan. At kanyang kinausap ng maayos at tinaas ang kanyang luklukan sa itaas ng mga luklukan ng mga hari na kasama niya sa Babylonia. Binago ni Jehoiakim ang kanyang mga kasuotan ng bilangguan at kumain ng kanyang pagkain sa harap niya palagi sa lahat ng araw ng kanyang buhay. At para sa kanyang suporta, ibinigay sa kanya ng hari ng Babylonia ang isang patuloy na suporta, isang bahagi para sa bawat araw, sa lahat ng araw ng kanyang buhay hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Tingnan naman natin ngayon ang mahalagang punto ng kwento. Una, dapat makita natin na ang kapalaluan ng bayan ng Diyos sa hindi pakikinig sa kanyang pagsasalita ay nagsanhi sa kanila na mapahamak at maparusahan ng Diyos. Ibig ng bayan ng Diyos na sila ang masunod sa halip na ang salita ng Diyos na kanyang sinabi kay Propeta Jeremiah. Mga bata, ang hindi pagtitiwala sa Diyos at ang pagpipilit natin makuha ang gusto natin ay isang kapalaluan. Para sa ating ikabubuti, makinig tayo sa mga tagubilin, lalo na ang mga nakakatanda sa atin, upang maiwasan ang hindi magandang pangyayari. Ikalawa, sa huling kapitulo ng aklat, nakita natin na nang nawala si Nebuchadnezzar, isang bagong hari ang humalili sa kanya. Dahil sa bagong hari na ito, si Jehoiakim na hari ng Juda na matagal nang nakabilanggo ay nakasumpong ng pabor sa bagong hari. At pinalaya siya at itinaas siya sa luklukan ng mga hari na kasama niya sa Babylonia. Mga bata, kung nararanasan nating maghirap sa ngayon, darating din ang araw na makakasumpong tayo ng biyaya mula sa Diyos. Ngayon naman, basahin natin ang ating Bible verse. Una sa Ingles, pagkatapos sa Tagalog. James 4:6. But He gives greater grace. Therefore it says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Santiago 4:6. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Story time! Noong unang panahon, sa isang mapayapa at maliit na nayon, nakatira ang isang batang matigas ng ulo na ang pangalan ay Bon. Alam ng lahat ang kanyang hindi pakikinig sa anumang payo sa kanya. Siya ay isang batang malakas ang loob na inuubos ang lahat ng kanyang oras sa kagubatan na nakapalibot sa kanilang nayon. Umaakyat siya sa mga puno at hinahabol ang mga paru-paro at tumatalon sa mga ilog. Lagi siyang pinagsasabihan ng kanyang mga magulang at mga matatanda sa nayon na mag-ingat at huwag mag-isa. Subalit, dahil sa katigasan ng kanyang ulo, binaliwala niya ang kanilang mga babala na nagsasabing matapang siya at sapat na yon upang harapin niya ang anumang pangyayari. Isang hapong napakainit habang nagagalugad, nadaanan ni Bon ng isang malaki at sinaunang puno. Napakataas at malawak,
ay sa ibang puno na nakita na niya. Excited siya na inakyat ito. Hindi initindi ang mga babala na natanggap niya tungkol sa pakipagsapalaran sa mga hindi karaniwang parte ng kagubatan. Sa kalahatian ng pag-akyat niya, nakita niya ang pugad ng squirrel. Inusisa niya ito at inabot upang hawakan, ngunit nawala ang kanyang panimbang. Bumagsak siya at nabaluktot ang kanyang bukong-bukong. Hindi niya matagalan ang sakit at nakita niyang hindi siya makalakad. Nag-iisa lamang siya, nasasaktan at malayo mula sa kanyang nayon. Naalala niya ang payo ng mga kanayon niya at sana nakinig siya. Nakita niyang kailangan niya ang tulong. Sumigaw siya, ngunit umalingaw-ngaw lamang ang kanyang tinig sa kagubatan. Habang papalubog ang araw, natakot si Bon at walang magawa. Bigla naalala niya ang silbato na ibinigay ng kanyang ina sa kanya na nagsabing kapag siya ay nasa kagipitan, ipa niya ito. Inukat niya ito sa kanyang bulsa at matinding hinipan. Ang tunog ng silbato ay umalingaw-ngaw sa buong kagubatan. Hinipan ng hinipan na umaasa na may makaririnig at sasaklolo. Pagkaraan ng maraming oras, nakita niya ang mga sulong na nagliliwanag sa malayo. Napuno ng pag-asa si Bon na nakilala ang mga kanayo niya na palapit sa kanya. Mabilis nila siyang binuhat at dinala pabalik sa nayon. Napawi ang pag-aalala ng kanyang mga magulang nang makita siyang ligtas at agad tumawag sa doktor sa nayon. Sinuri ng doktor ang kanyang bukong-bukong at sinabing napilay ito. Pinagpahinga si Bon ng doktor ng ilang araw. Habang nagpapahinga si Bon, marami siyang iniisip. Naisip niya kung gaano katigas ang kanyang ulo. Nalagay sa panganib at mahalaga na makinig sa payo. Naisip din niya kung paano siya natakot at sana nakinig siya sa mga babala. Ilang araw, humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga magulang at mga matatanda sa nayon dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Nangako siya na magiging maingat na siya at makikinig sa kanilang payo. Tinupad nga ni Bon ang kanyang salita. Naging maingat na siya sa kanyang mga pakikipagsapalaran at laging nakikinig sa payong ibinibigay sa kanya. Napansin ng mga taga-nayon ang pagbabago sa ugali ni Bon. Humanga sila sa bagong nasumpungang ugali at hinangaan ang kanyang pagkukusang makinig sa kanilang payo. Natuwa ang mga magulang ni Bon na natutuhan niya mula sa kanyang kamalian at lumaking matalino. Sa pamamagitan ng kwentong ito, natutuhan natin na ang pagiging matigas ang ulo ay walang maitutulong sa atin. Sa halip, dapat tayong laging makinig sa payo ng mga may malasakit sa atin. Dahil gusto lamang nila ang pinakamabuti para sa atin. Maging malakas ang loob, ngunit maingat. Matuto sa ating kamalian at lumaki ng mas matalino sa bawat araw. Oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayong mabuti sa inyong mga shepherds at sagutin ninyo ang kanilang mga katanungan. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng picture taking. Nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Panalangin muna tayo bago tayo magtapos. Sumunod kayo sa panalangin. O Panginoong Hesus, O Panginoong Hesus, salamat po sa paalala sa amin salamat po sa paalala sa amin na kami ay laging sumunod sa payo na kami ay laging sumunod sa payo ng mga nagmamalasakit sa amin. ng mga nagmamalasakit sa amin. Nawa maging mapagkumbaba kami Nawa maging mapagkumbaba kami at huwag maging mga palalo. at huwag maging mga palalo. Salamat po. Salamat po. Pinagpala ninyo ang mga mapagpakumbaba. Pinagpapala ninyo ang mga mapagkumbaba. Hanggang dito na lamang ang meeting natin. Sa susunod na Sabado ay magkikita-kita tayong muli upang subaybayan ang mga kwento sa Biblia sa ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa ating online children's meeting.
Para naman sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita nyo lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari din kayo mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag niyo rin kakalimutang manalangin at magbasa ng Biblia at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay!